Magandang oras mga kaabang. Sa wakas narito na ang last part o part 3 ng kwento ng kahugot natin si Derek, ang Mr. Baryotic ng Cagayan Valley. Pakinggan dito lamang sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, greetings to all kahugots and kaabangs. It's me, alias Derek, Mr. Baryotic, the Little Giant. And here is the third and last part of my story. Pero hindi ko nahahabaan ang kwento kasi baka hindi rin lang mabasa. Sorry na po ulit. Anyways, I want to introduce to you the new bida of my kwento, the big boy, Jambet. Bet for short, anak ni Roberto. Remember Roberto, tropa ko na nakapag-asawa ng Manila girl na hindi rich. Sa Manila dati nag-aral si Jambet. Inuwi siya ni Roberto dito nung bago ito mag-grade 3. Alaga siya ni Nanay Ilang, nanay ni Roberto. Masipag na bata si Jambet. Sinasamahan lagi niya ang pinsan niyang si Lily sa pagtitinda ng gulay na tanim ng magulang ni Roberto. Noong 10th birthday / binyag ni Jambet noong 2022, umuwi si Roberto galing ng Maynila. Natural, umattend kami dahil ninong pa ako ni Jambet. Noon na kami naging close ng bata at tuwing makikita niya ako, kinukumusta niya ako. Araw-araw kami nagkikita dahil suki ako ng gulay na tinitinda nila ng pinsan niyang si Lily. Lagi kong sagot sa kanya, okay lang Bet, gaya pa rin kahapon. Isang araw medyo wala ako sa mood. Napagsabihan ko ang bata, Jambet, hindi kailangang araw-araw kang mangungumusta. Hindi mo ba napapansin? Kung sagutin kita, sinasabi kong gaya rin lang kahapon. Ay, sorry po Ninong. Mabilis siyang paumanhin. Mula noon Kuya Bono, tuwing makakasalubong ako ni Jambet, ang maririnig ko na lang ay, Nong, yun lang at saka tatango at ngingiti. But now, just now, I realized na mali ako nung pagsabihan ko si Jambet kasi napagtanto ko na ang pagbabago ng buhay at kapalaran kong minsan ay biglaan. Kanina okay ka? Ngayon, hindi na. Lalo pang nagmarka si Jambet sa akin noong July 2023. Nasa bahay ako nang mag-text si Shelly, pinsan kong midwife sa health center. Anak siya ni Tito Arman. May pinakuha siyang gamit sa bahay nila. Kinuha ko naman at nung makarating ako sa health center ay may ginaganap palang libreng tuli operation. Naroon din sina Lucas noon. Inayos daw nila ang kamada ng palay ni Kapitan sa community center dahil nga may kaganapan at hindi dapat maging istorbo ang mga palay doon. Dati nang Manila boy si Lucas pero umuwi din ng probinsya dahil nahirapan sila sa Maynila. Namasukan siya kina Kapitan. Parang kanang kamay siya ng aming butihing punong barangay. Kasama din ni Lucas noon mga barkada naming mas bata sa amin. Nakapila si Jambet sa mga magpapatuli at noong tuliin na siya, natural inilabas niya ang kanyang junjun. Nanood kami ni na Lucas at si Gagong Lucas biglang pumalatak ng, anak ba talaga ni Roberto yan? Noong mapatingin ako sa mukha ni Lucas, bigla siyang tumawa. Nagets ko na rin kaya tumawa na rin ako at nag-appear pa kami. Kung matatandaan nyo, sa aming magbabarkada noon ay si Roberto ang pinaka-jutay. As in jutay pero si Jambet ay hindi jutay. Actually ang patotoy niya ay malaki considering his age. Pero sinabihan ko si Lucas na huwag niyang seryosohin ang naisip niya na porket ducks si Jambet at jutay si Roberto na tatay niya ay
Hindi na nito tunay na anak ang bata. Mahirap ka ako yun dahil para na rin niyang sinabi na pinagtaksilan ni Maring Denise si Roberto. Pero simula nung araw na yun ay nagkaroon ng bagong pangalan si Jambet mula sa aming magbabarkada, Big Boy. At kalaunan ay ginaya na rin ng iba maging ang mga ka-age niya. August 2023, 11th birthday ni Jambet. Niregaluhan ko siya ng cellphone dahil siya na lang yata ang batang walang cellphone at madalas ay nakikita ko siyang nakikisilip lang sa mga cellphone ng mga kaibigan niya. Maluha-luha siya sa tuwa nung tanggapin niya ang box ng cellphone at niyakap pa ako. Thank you Nong, the best ka talaga. Wala yan Jambet, pero uy, huwag puro cellphone ha. Ayokong mababalitaan na hindi ka na mautusan ng lola mo dahil sa cellphone na yan. At lalong ayokong mabalitaan na babagsak mga grades mo dahil na-addict ka na sa mga games dyan. Hindi no, promise. Thank you talaga ha. Kung hindi pa sa'yo, hindi ako magkaka-cellphone dahil ang papa ko walang pera. Noon ko pa sinasabing bilhan niya ako ng cellphone, di niya ako binibilan. Tila nagtatampong sabi niya habang binubuksan ng cellphone. Pero agad ding nagliwanag sa saya ang mukha niya nung makita niya ang Infinix lang namang smartphone. Hindi ganun yun, Bet. Baka ayaw lang talaga niyang bilhan ka dahil baka ma-addict ka sa mga games at mapabayaan mo yung pag-aaral mo at maging pasaway ka sa lola mo. Uy, ito tandaan mo ha. Babawiin ko yan kapag may nabalitaan akong masama sa'yo dahil sa cellphone na yan. Hindi Nong. Mas lalo pa akong babait nito ha. Good. Nong, lubos-lubusin mo na. Pakiconnect mo na rin sa wifi mo para ma-set up ko na. Marunong ka? Oo. Nung bago ang cellphone ni Kuya Charles, kami dalawang nag-set up. Kinonect ko nga sa wifi ang cellphone niya. Sinet up niya. Napahanga pa ako dahil mabilis niya itong nagawa. Pagkatapos na tumayo siya at muli akong niyakap. Uwi mo na ako Nong ha. Salamat ulit. Sige, yung bilin ko ha. Oo Nong. Sagot niya tsaka lumakad pero bigla ding bumalik at ang sabi, Nong, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yung Bet? Nong, pwede ba akong tumambay lagi dito? Wi-Fi ang dahilan kung bakit naglagi nga si Jambet dito lalo na kapag araw na walang pasok. Pero malaki ang naitutulong ni Jambet sa akin lalo na sa pagbabago ng buhay ko. Araw ng linggo yon, September 2023, nagpa-deliver pa ako ng merienda namin ni Big Boy dahil sa nakaset talaga kaming maglaro ng COD noon. Oo, nahilig din akong maglaro ng COD noon pero hindi naman ako addict. Dumating ang delivery rider at nung buksan ko ang GCash ko para magbayad ay may nag-pop up na message mula kay Mina. I want to see you, Pri. Saglit akong natigilan sa nabasa kong message ni Mina. Nagbayad muna ako sa rider at pagkatapos nun ay kumain muna kami ni Jambet. Kinailangan ko lang agawin ang cellphone niya dahil narinig ko na sa kanya ang salitang, wait lang Nong. Habang kumakain kami ay biniro ko siya. Gusto mo bang pumunta sa India? Sama ka sa akin? Di ba malayo yun Nong? Sasakay ng eroplano? Gusto ko ah. Noon ko palang nagawang replyan si Mina. Anyway, kung bakit hindi ko nireplyan kaagad ay dahil una sa lahat, ayoko nang gumastos ng malaki ulit sa pagpunta sa kanilang bansa. Pangalawa, maganda ang India pero hindi worth it gastusan ang Itanagar City na lugar ni Mina. Pangatlo, kung gagraduhan ko ang level ng relasyon namin ni Mina noon ay nasa 50 to 60% lang. Yung tipong walang masyadong aasahan, may matawag lang na jowa,
Kami pero walang init at walang commitment. Let's video call. Ganito ang nireply ko kahit alam kong hindi yun ang ibig niyang sabihin sa I want to see you pre. By the way, naaalala niyo ba si Mina? Siya yung girlfriend kong taga Itanagar City, Arunachal Pradesh, India. At pre ang tawagan namin noon ang ibig sabihin ay dear o sweetheart. Kung matatandaan nyo, nagpunta ako noon sa kanila sa India. Kung hindi nyo napakinggan ang part na yon, pakibalikan muna siguro ang part 2 ko na na-upload sa Kahugot TV. Dahil sa panlalamig ni Mina noon ay naranasan ko po tuloy ang pag-ibig ni Georgia na isang Australiana na siya kong nakasama sa paglilibot sa ibang lugar pa sa India. Umuwi akong hindi kami okay ni Mina. Malaki ang tampo ko sa kanya pero naunawaan ko ang sitwasyon nila. Mahirap sila at pinipressure siya ng pamilya niya na makatulong para umangat ang buhay nila kasi nag-invest sa mga ito sa pag-aaral niya. That time, Kuya Bono, ay kapapasok lang ni Mina sa kanyang kauna-unahang professional job. That is not what I meant. Ito ang reply niya sa sinabi kong mag-video call na lang kami. I want to go there. Ito ang dugtong niyang message. Really? Reply ko naman. Yes, but my money is not enough. I want you to help me to buy my plane ticket. Okay, sure. Mabilis kong sagot dahil kung plane ticket lang na back and forth ay kasya na ang 30 to 35,000 pesos. Really? Are you sure? Ito ang nabasa kong reply niya. Yes, I'm sure. When will you come? Ang sagot niya, Kuya Bono, ASAP. Na-excite ako, Kuya Bono, sa ideyang pupunta dito si Mina. Agad ako nagplano. Pakitaan ko siya ng world-renowned Filipino hospitality. Ipapamukha ko sa kanya na hindi niya mararanasan ang mga pangit na naranasan ko noong ako ang nagpunta sa kanila. Pero, hindi ako santo at hindi ako ganun kabait, Kuya Bono, kaya't umandar din kaagad ang utak ko noon. Pag natuloy siya, yari siya sa akin. In the first place, girlfriend ko siya, kaya't hindi pwedeng walang mangyari sa amin. Kung matatandaan nyo, gumastos ako ng malaki noon para magpunta sa kanila sa India pero wala akong napala mula sa kanya. So kapag natuloy siya dito, kukunin ko siya. Patitikimin ko siya ng romansang hindi niya makakalimutan at hindi niya na kayang iwanan. Yun ang plano ko. At titiyakin kong hindi niya nagugustuhin pang umuwi ng India. Kung uuwi man siya, may laman ang tiyan niya. I know it's a dirty plan pero that year, Kuya Bono, 2023 ay 33 years old na ako at wala pang asawa. Pamilya ko sa Amerika, panay ang tanong sa akin. Sinasabi nilang napakadali lang daw mag-asawa dito sa Pilipinas. Ano daw ba ang inihintay ko? I wasn't getting any younger at ang pagdating ni Mina ay hindi ko papalagpasin para makapag-asawa at makabuo ng pamilya. Isa pa, naisip ko, bakit siya pupunta dito? Babae siya, pupunta siya sa lalaki. Anong ibig sabihin nun? Mula noon, Kuya Bono, naging masipag na ulit ako sa pag-chat-chat kay Mina. Noon ko lang din na ipakita kina Tito Arman at sa mga pinsan ko ang picture ni Mina dahil gusto kong pati sila ay maghanda sa pagdating ni Mina.
Magkapit-bahay lang kami ni Tito Arman. Iisang bakuran kami at kapag nandito nakako si Mina, makakasalamuhan niya araw-araw ang pamilya ng Tito Arman ko. Maging kay Big Boy, ipinakita ko ang mga pictures ni Mina sa Facebook. Maganda daw nga, magaling kang pumili. Sabi niya pero alam kong bola lang niya yon dahil hindi nga niya masyadong tinitigan ng mga pictures. Naglalaro kasi siya noon. Ayaw ko lang din masyadong ipahalata kay Mina noon na excited ako ng sobra sa pagpunta niya dito. Oo, sumigla na ulit ako sa pagchat-chat sa kanya pero hindi tungkol sa pagpunta niya dito ang lagi naming paksa kapag magka-chat kami. Kung ano-ano lang ang pinag-uusapan namin pero ang totoo at akong sabihin niyang magpadala na ako ng pera dahil bibili na siya ng ticket. Sabi niya nakapag-resign na daw siya sa trabaho niya. Tinanong ko kung bakit siya nag-resign kahit na ikinatawa ko talagang malaman yun kasi ibig sabihin nun, hindi siya magmamadaling umuwi dahil may trabaho pa siya. Ang sagot lang niya sa akin nung tanungin ko kung bakit siya nag-resign ay, "It's a long story," na may emoji na lumuluha. After 17 days, Kuya Bono, dumating ang pinakahihintay kong chat niya. "Pre, I just need 20,000 rupees. Send it to my bank account. Tomorrow, I will book my flight. See you in Manila." Araw ng Miyerkules noon nagpadala na ako ng pera kay Mina. Huwebes ay nagpabook na siya sa travel agency sa Itanagar. Gabi dito sa Pilipinas nagchat siya at sinabi niyang maghihintay lang daw siya ng mas murang rate. Noong sumapit ang Biyernes, ipinaalam ko na si Jambet sa lola niya, si Nanay Ilang, na kakatulungin ko siya sa paglilinis sa bahay at sa bakuran ko. Nag-general cleaning kami sa loob at kinabukasan naman, Linggo ay sa bakuran kami maglilinis, magdadamo. Tuwang-tuwa naman si Big Boy dahil may bayad siya sa pagtulong sa akin. Umaga ng Linggo, 6:00 pa lang ay nasa bahay na siya pero hindi pa raw siya nag-aalmusal. Sumabay pa siya sa akin at meron daw siyang mahalagang sasabihin. "Nong, kahit wag mo na lang akong bayaran, ilibre mo na lang ako." "Nang ano ba?" Nong, hindi pa ako nakakaligo sa dagat eh." "Anong hindi? Di ba taga Leverisa kayo? Ang lapit nyo lang sa Dolomite Beach ah." "Nong Manila Bay yun. Bay, gusto ko sea. Tsaka mabaho ang tubig sa Manila Bay nung. Dugyot lang man naliligo dun." "O sige, pwede naman sa Santa Ana. O kaya sa Ilocos." Kapag dumating ang misis ko, "Promise mo yan nung ha?" Totoong natuwa si Jambit noon. Nakita ko ang sigla sa mukha niya kahit naglalaro siya. Pasado 7:00 ng umaga, nagsimula na kaming maglinis sa bakuran nung dumating si Lucas. Papasok pa lang siya ng bakuran ay nag-iingay na siya. "Ibulsa mo yung cellphone mo, Derek. Kanina pa ako tumatawag, di mo sinasagot." "Bakit ba? Last night daw ng nanay ni Tita Mildred. Sasama ka ba? Mamayang 10:00 ang alis." "Saan ba yun?" "Sa Gapan, Nueva Ecija." Ang layo pala eh, tsaka isa pa. Alam mo namang hindi kami okay ni Nanay Mildred. Tol, matagal na yun. Tsaka si Tita Mildred nga nagsabing tanongin daw kita kung gusto mong sumama. Libre ang sasakyan, Tol. Nag-arkila sila ng van. "Lucas, totoo ba? Pinatanong niya sa'yo kung gusto kong sumama?" "Oo nga, sinekreto pa nga niya eh." Si Nanay Mildred, Kuya Bono, ay nanay ni Kanor at Era. Noong magpakamatay si Kanor dahil sa akin, lumayo na ang loob ni Nanay Mildred sa akin pero nabalik din sa pagdaan ng maraming taon. Pinapansin na ulit niya ako noon. Noong death anniversary ni Kanor, malambing pa nga sa akin si Nanay Mildred at nakikisakay siya sa mga biroon namin noon tungkol kay Kanor.
Kaya lang nung 2022, birthday ng anak ng pinsan niya ay naroon din kami ni Lucas. May bisita kasing magandang dalaga noon at kapag nakatalikod ay para itong si Era. Nabati ko lang naman si Nanay Mildred noon ang sabi ko, "Nay Mildred, akala ko si Era yun no?" Nilingon niya ang babae pero hindi niya ako kinausap. Ni hindi nga tumingin sa akin. Sabi ng kasama niyang si Nanay Eva, nanay ni Lucas, "Dred, kausap ka ni Derek oh." Noon siya humarap sa akin pero galit at ang sabi, "Derek, kalimutan mo na si Era. Tanggapin mo ng kahit kailan hindi magiging kayo. Tumanda ka na sa kakaasa oh." Nay Mildred, hindi pa ako maasa. Nakangiting sagot ko pero inismaran ako at tsaka umalis. At mula noon Kuya Bono, hindi niya na ako pinapansin at kapag ako ang babati sa kanya kapag makakasalubong ko, hindi ako susulyapan. Dahil doon ay iniwasan ko na rin si Nanay Mildred. Ako Kuya Bono, mabait ako sa mga nanay na mga kaibigan ko. Nanay ni na Lucas, Roberto, Paco at iba pa. Nanay ang tawag ko sa kanila. Nalungkot ako noon sa hindi ko maunawa ang galit sa akin ni Nanay Mildred pero hinayaan ko na lang. Kaya nga nagtaka ako at nagduda nung sabihin sa akin ni Lucas na pinatanong sa kanya kung gusto kong sumama sa kanila sa Gapan. Tiwala din ako kay Lucas kasi kahit bugok yun ay hindi siya sinungaling at mapaggawa ng kwento kaya sumama nga ako. Sa harap ng bahay ni Nanay Mildred pumarada ang inarkila nilang van at nung pasakay na si Nanay Mildred ay nakangiti siya sa akin at sinambit pa ang pangalan ko. Natuwa ako nun Kuya Bono kasi nga kung ano man yun ay sapat na para paniwalaan kong hindi na siya galit sa akin. Masaya din ang biyahe namin. 10 lang kami sa van. Nung magkwento si Nanay Mildred tungkol sa relasyon niya sa kanyang ina, parang itinakwil pala siya noon dahil naging matigas ang ulo niya noon sa pagkikipagrelasyon kay Tatay Manuel noong college sila. Hindi tuloy sila katapos ng pag-aaral dahil pinili na Nanay Mildred si Tatay Manuel. Kung buhay pa yon, hindi niya gugustuhin makita ako. Sabi pa ni Nanay Mildred noon patungkol sa kanyang ina. Kaso tinamaan ako dito sa asawa ko eh. Napakagwapo sa niya nung araw. Bakit ngayon hindi na ba? Sabad naman ni Tatay Manuel. Matanda ka na eh. Sagot naman ni Nanay Mildred. Pero sa totoo lang Kuya Bono, maganda talaga ang lahi nila. Kaya nga maganda si Era eh. Magandang maganda at gwapo si Kanor. Malaki talaga ang hawig niya kay Enchong D. Pasado 5:00 ng hapon kami nakarating ng Gapan at nalula kami sa bahay ng nanay ni Nanay Mildred. Napakalaki. Lumang design pero elegante. At yung kabaong niya at buong setup ng burol niya ay napaka-ingrande din. Doon pa lang ay makikita mo talaga ang kayamanan nila. Pero nagulat ako noong makita ko ang isang babaeng nakaupo malapit sa kabaong. Si Era. Nagtaka ako Kuya Bono kasi ang alam namin ay nasa UK siya. Balitado sa amin noong 2022 na isinama na siya ng boyfriend niyang British sa UK. Nagkatinginan din kami ni Lucas noon pero kaagad ko ring naisip na baka umuwi lang siya para sa lamay ng lola niya. Noong makita ni Era si Nanay Mildred, tumayo ito at marahang lumakad para salubungin ang magulang niya pero parang may mali. Iba ang paglakad ni Era, parang medyo pilay. Hindi diretso at wala na yung kanyang sosyal na paraan ng paglalakad noon. Straight body at medyo nakataas ang noo. Smarte kung tawagin nila.
Noong malapit na siya kina Nanay Mildred ay napalingon din siya sa amin ni Lucas pero parang hindi niya kami nakita. Kinagabihan matapos kaming kumain sa buffet na dinner ay inaya ako sa labas ni Lucas dahil magyoyose siya. Ugali kasi niya yon kapag katatapos niyang kumain. Tol, napansin mo ba si Era? Tanong ni Lucas. Oo tol, parang pilay di ba? Oo nga, tsaka bakit parang nawala na yung yabang niya? Dati di ba napakasosyal niya? Taas noo kahit kanino. Bakit ngayon parang siyang maamong tupa? Kasi nga tol, nasa lamay siya. Lola niya yung namatay. Oh, sa bagay. Pero tol, napakaganda pa rin ni Era, no? Wala pa rin ibang babaeng makakapantay ng kagandahan niya sa mga mata ko. Sabi ko na biglang tinawanan ni Lucas. Tol, pauwi na dito yung misis mong taga-India. Nagsasalawahan ka pa yata. Boy, kung ganyan ka, baka 40 anyos ka na makapag-asawa. Kinabukasan ay libing ng lola ni Era. Lahat kami noon ay nakaputi at black. Nagdatingan ng maraming magagandang sasakyan at ang mga lumabas mula sa magagarang sasakyan na yon ay mga Filipino-Chinese na kamag-anak ni Nanay Mildred. Nakipaglibing din kami at nung una ay nakita ko si Era kasabay ni Nanay Mildred sa paglalakad. Nakabuntot sila sa karo at talagang hindi na pormado ang lakad ni Era. Parang may diferensya ang isang paa niya. Nung muli ako mapalingon ay wala na siya sa tabi ng mama niya. Boy, nawala si Era. Bulong ko kay Lucas. Umangkas sa X-Max, di ba? Di mo ba nakita? X-Max? Sinong driver? Si Coco Martin. Uto, tatanungin mo kasi sa akin kung sinong driver. Taga dito ba ako? Kilala ko ba yung mga tao dito? Apektado ko masyado tuli. Hindi ako sumagot dahil kung sasagot ako ay kailangan kong lakasan dahil noon ay malakas na ang tugtog ng musikong tumutugtog ng Punebre. Pero ang gusto ko sanang marinig talaga kay Lucas noon ay kung foreigner o puti yung nag-angkas kay Era o yung driver ng X-Max. Kung yung boyfriend o asawa niyang British. Mahal ang X-Max, Kuya Bono. Nasa 300k siguro pero mura lang syempre kapag British ang bibili. Kaya naisip kong baka boyfriend o asawa ni Era ang nag-angkas sa kanya. Sa Memorial Park ay pinagmamasdan ko si Era. Hindi siya umiyak gaya ng mga pinsan niya. Malungkot siya pero maganda. Ako, Kuya Bono, napaluha ako hindi dahil sa libing na yon kundi habang pinagmamasdan ko kasi si Era ay parang inililibing ko na rin yung pag-asang magiging kami pa kasi parating na si Mina. Ang tagal ng panahong minahal ko si Era at nakakalungkot dahil wala akong napala. Alam ko, sure ako, may damdamin din sa akin si Era noon. Kung matatandaan nyo na sabi niya sa akin noon na gusto rin niya ako. Ang problema lang noon ay ang pagkabaryotik ko, ang kakulangan ko ng pangarap, ang kakulangan ko ng desire na umangat ang estado ko sa lipunan, ang pagiging Mr. Baryotik ko. Kaya hindi niya ako ginusto. Noong matapos ang masaganang tanghalian sa napakalawak na bakuran ng magulang ni Nanay Mildred ay naghanda na kami sa aming pag-uwi ng Cagayan Valley. Pilit kong hinahanap si Era noon kung saan-saan ako lumilingon sa pagnanais na mahagilap siya ng aking mga mata. Sabi ko noon,
makita ko man lang siya bago kami umuwi pero hindi ko na siya nakita kaya't mabigat talaga ang loob ko nung nagbiyahe na kami pa uwi. Nag-open pa ako ng date ako noon, Kuya Bono. Nagbabaka sakaling baka na-unblock na ako ni Era. Noon kasi bigla na lang hindi ko na siya matchat sa messenger kaya't naisip ko na blinak niya ako. Yun yung time na nasa UK siya. Naunawaan ko naman yun kasi nga baka mabasa ng jowa niya mga chat ko. Kasi dati, kahit sinusungitan ako ni Era ay naglalambing pa rin ako sa kanya sa chat. Hopeless romantic kasi ako kay Era. Dinadaan ko na lang noon sa biro ang paglalambing ko sa kanya kahit na sinusungitan lang niya ako at binabantaang ibablock ako kapag nag-I love you ako sa kanya. Kinabukasan ay Lunes na. Pumasok na si Jambet sa eskwela kaya mag-isa akong naglinis sa bakuran. Kinakantsawan ako ni Tito Arman. Hindi daw ba ako magpapagawa ng tarpaulin na may picture ni Mina at may nakasulat na "Welcome to my wife." Hindi daw ba kami magsasabit ng mga kurbating sa kalsada? Nakikitawa lang ako kay Tito Arman noon pero nagustuhan ko yung idea niya. Chinat ko si Mina noon kung nakapag-book na siya. Hindi pa daw. Papunta daw sila ng kanyang pamilya sa Nahar Lagoon dahil kasal ng pinsan niya pero tatawag siya sa travel agency kung bumaba na ang flight rate. Nagustuhan ko kasi yung idea ni Tito Arman na magpagawa ako ng tarpaulin. Malaking malaki. Pero gagawin ko lang yun kung alam ko na ang petsa ng flight ni Mina papunta rito. Kinahaponan nun, Kuya Bono, dumating si Jambet. Gaya ng dati, alam kong makiki-wifi lang ulit. Pero may pasalubong siyang mensahe galing kay Lucas. Nong, sabihin ko daw sa'yo, sabi ni Tito Lucas na dumating si Ira. Ira o Era? Basta yun. Yung magandang babae doon kay Lalo Ramirez. Nakita mo? May maganda doon? Opo, nasa labas kanina. Nakikipaglaro nga sa mga bata eh. Sinong bata? Sina Clarissa, sila Empoy. Nakikipaglaro? Opo. Nagtaka na naman ako kasi hindi ganong tipo si Era noon. Hindi ganong Era ang kakilala ko. Hindi siya maggiliw sa mga bata. Never. Naiirita nga siya dati sa mga pamangkin niyang maiingay at makukulit. Uy, Jambet, bumalik ka nga doon. Makipaglaro ka rin. No, hindi ko naman close sila Clarissa. Tsaka nung lalaki ako. Hindi ako naglalaro ng badminton. Basta bumalik ka doon. Makipag-close ka kay Era. Hanggang sa makuha mo yung Facebook niya. Ala, Ninong. May gusto ka ba doon? Ang ganda nun, Ninong. Alangan ka doon at saka isa pa. Di ba may asawa ka nang dadating dito? Yung si Ate Mina? Ang dami mong tanong eh. Bumalik ka doon at huwag kang babalik dito na hindi mo nakausap si Era. At kung babalik ka dito na walang magandang balita sa akin, babaguhin ko ang password ng wifi at hindi ka na makakakonect. Ang tagal kong hinintay si Jambet, Kuya Bono. Nung magluto ako ng hapunan, dinamay ko pa siya pero ang loko hindi bumalik. 8:00 ng gabi, tinawagan ko ang number niya. Ang SIM card na yun ay pangalan ko pang ginamit sa pag-register sa NTC. Nong, bakit? Bet, di ba inutusan kitang pumunta kay Era? Ba't di ka na bumalik? Nung, nagluto-luto pa kasi kami. Tinola nung. Kami ni na Clarissa. At pagkatapos naming magluto, kumain pa kami.
Tapos nakita ko ni Lola, pinauwi na ako. Nagluto kayo? Saan? Kina Ate Era nga. Ang bait pala niyo nung at ang ganda talaga. Ibig mo sabihin, close na kayo? Opo. Friends na kayo sa Facebook? Opo I-screenshot mo nga yung Facebook niya, send mo sa akin. No, wala akong wifi dito. Wala akong data. Ganito na lang, Bet. Magpaalam ka sa lola mo. Sabihin mo dito ka matutulog kasi may trangkaso ako. Wala akong kasama dito. May trangkaso ka ba, Nong? Wala. Para payagan ka lang ng lola mo. Tinuturuan mo ako magsinungaling sa lola ko? Di ba bad yun, Ninong? Oo, bad yun. Pero bad din kapag hindi ka na makakonect sa wifi ko. Napilitan si Jambet na pumunta at matulog dito sa bahay ko. Nakita kong friends na nga sila ni Era sa Facebook pero nung search ko ang Facebook ni Era sa Facebook ko, hindi ko pa rin makita. Which means, nakablock pa rin ako sa kanya. Ang sabi ko kay Jambet, Bet, chat mo nga sa Era. Sabihin mo, unblock niya ako. May tatanong lang kamo ako sa kanya. Hindi siya nag-chat, Kuya Bono, kundi nag-voice message pa. Ang sabi niya, Ate Era, i-unblock mo daw po si Ninong Derek. May ipagtatapat daw siya sa'yo. Bet, may itatanong ako, hindi ipagtatapat. Magkaiba yun. Nung nasend ko na Nung tumunog ang cellphone ni Jambet, napatingin ako sa phone niya. Nag-reply si Era at ang sabi, sabihin mo sa ninong mo, pumunta na lang siya dito. Nandito ako sa likod ng bahay, sa kubo kung saan tayo kumain kanina. Excited ako nagbihis, Kuya Bono, pero ayaw pumayag ni Jambet na maiwan siya dito sa bahay. Natatakot daw siya. Isinama ko na rin kahit na hindi dapat dahil baka makita siya ng lola niya o yung mga pinsan niyang nakagala pa gabi na. Pero may dapat akong ipagpasalamat sa bata dahil habang daan pa lang, habang nakaangkas siya sa motor ko ay kachat pala niya si Era. Dumating kami sa harap ng bahay nila Era, nasa gate siya kaya hindi na namin kailangang magtao po para makapasok sa bakuran nila. Yung moment na yun, Kuya Bono, na nakita kong nakatayo si Era sa gate nila at ang ilaw lang ng poste sa kalsada ang nakatanglaw sa kanya, pakiramdam ko ay ibang tao siya. Parang ibang tao siya na natrap lang sa katawan ni Era. Sa wild imagination ko nun, Kuya Bono, naisip ko pa na katawan ni Era yun pero kaluluwa ni Nika ang nasa loob. Si Nika Nor, handang gawin lahat para sa akin noon dahil labis pala niya akong minamahal. While si Era, alam kong gusto rin niya ako nung high school kami pero kapag naisip niyang hindi ako ang dapat niyang gustuhin ay magsusungit na siya sa akin. Napakasimple lang talaga ng gusto ni Era noon. Magbago lang ako mula sa pagiging baduy, taasan ko ang pangarap ko, mamahalin niya ako. Ganon yun kasimple para sa kanya. Kaso ako naman, sinubukan ko mang tuparin ang gusto niya ay talagang hindi ko magawa kasi sa tuwing aalis ako dito sa baryo na ito, hindi pa nagtatagal parang may humihila na sa akin pabalik dito. Dati nagstay ako sa US kasama ang pamilya ko pero na-miss ko ng sobra dito. Itong barangay na ito, ang buhay dito. Inilaban ko sa pamilya ko ang makabalik dito. Nagmakaawa at umiyak ako sa kanila, napilitan sila pero naalala ko na hindi kasama si Era sa mga dahilan kung bakit hindi ako makaalis dito. Kasi si Era, gustong-gusto niyang makaalis dito at mamayagpag sa sosyal na buhay sa syudad. Magkaiba kami ng gusto sa buhay. At noon ko napatunayan na
Hindi si Era ang pwedeng magpabago sa gusto ko. Mahal ko lang siya pero hindi siya pwedeng maghari sa buhay ko. Oo, nasa puso ko siya. At hanggang nung gabing yun na makita kong naghihintay siya sa amin sa gate nila, matapos ng napakaraming taon, napakarami nang nangyari, marami na lang babae ang dumaan sa buhay ko, ay sigurado akong nasa puso ko pa rin siya. At wala pa ring ibang babaeng mas naging mahalaga sa puso ko liban sa kanya. Kung matatandaan nyo, wala akong ambisyon. Yung yumaman, maging sikat, wala ako nun. Ang nag-iisa ko lang pangarap noon ay maging asawa si Era. Pero ang pangarap na yun ay naging sobrang mailap para sa akin. Noong nasa kubo na kami sa likod ng bahay nila, first time ko yun, Kuya Bono, na makaupo sa kubo na yun dahil pang pamilya lang dati nila yun. Kahit noong barkada ko si Kanor, ilang beses din kami nag-inuman sa bahay nila pero sa harapan kami kasi ang kubo na yun sa likod ay pahingaan ng mga magulang niya. Ano ba yung pagtatapat mo, Derek? Tanong niya nung nakaupo na kami. Napasulyap ako kay Jambet sa tabi ko bago ko sinagot si Era. Hindi, sasabihin ko lang sana kung pwede mo akong i-unblock sa Facebook. Hindi kaagad siya nakasagot. Iniiwasan kong mapatitig ng matagal sa magandang mukha ni Era kasi masyadong maliwanag yung ilaw sa kubo. Blinak kita nung nasa UK ako kasi nagsasama na kami ni Howard. Ngayon, ikaw naman ang mag-aasawa na, Derek. Bakit pa kita i-unblock? Ako naman ang hindi nakasagot kaagad. Muli ako napasulyap kay Jambet dahil alam kong siya ang nagparating kay Era ng tungkol kay Mina kasi si Lucas, biniling kong huwag munang ipagkalatang tungkol kay Mina. Hindi ko sinagot ang sinabi niya, sa halip ay tinanong ko siya tungkol kay Howard. Kasama mo ba siyang umuwi dito? Siya ba yung driver ng X-Max nung libing ng lola mo? Ha? Matagal na kaming wala ni Howard, Derek. Mahigit 1 taon na ako dito sa Pilipinas. Doon lang ako nagstay sa Gapan. Hindi lang ako umuwi dito. Kaya ang alam ng mga taga dito, nasa UK pa ako. Bakit? Anong nangyari? Ba't kayo nagkahiwalay ng Howard? Na-aksidente kami. Car accident. Naputulan siya ng paa at mula nung nagbago na siya sa akin hanggang sa pinauwi niya na ako dito kasi hindi na raw siya masayang kasama ako. Kaya pala parang nagkaroon din ng konting depresya ang isang paa mo. Oo, pero kumpara sa damage kay Howard, sobrang minor lang to sa akin. Oo, konting-konti lang, Era. Makakapamuhay ka pa rin ng normal kasi hindi naman nagbago ang itsura mo. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin. Derek, pagdating ng mapapangasawa mo, pakilala mo ako sa kanya. Sabihin mo ang totoo na ako yung una mong ginustong maging asawa at kung okay lang sa kanya na i-unblock kita. Medyo nakangiti si Era noon, sumabad bigla si Jambet. Teka lang, Ate Era, Ninong. Kung si Ate Era pala yung pinakaunang gusto mo, bakit hindi nilang siyang asawahin mo? Wala naman na pala sila nung taga-UK. Nandito na si Ate Era, oh. Hindi kayo na lang magpakasal. Jambet, mabilis na sabad ni Era. Hindi na ako nararapat sa ninong mo. Naalala mo kanina, nung nagsusungkit tayo ng bunga ng papaya dyan, hindi natin sinasadyang masungkit yung hinog na bunga. Bumagsak sa lupa, lusak na lusak. Parang ganun ako. Dati nasa itaas, bumagsak, lusak, at wala nang silbi. Hindi, Ate Era. Hindi ka naman papaya eh. Tao ka. Magandang tao ka. Bagay kayo ni Ninong ko eh. Kayo na lang mag-asawa. Hayaan mo na si Mina, Ninong. Ligawan mo na si Ate Era. At dapat hindi tayo uuwi sa bahay mo na
Hindi mo pa siya napapasagot. Pahig ka ba, Ate Era? Pasimple lang ako nun, Kuya Bono, pero ang totoo, tuwang-tuwa ako kay Jambet. Hindi mo na ako nagsasalita dahil gusto kong magsalita pa siya at kumbinsihin niya si Era. Kaya lang nung magsalita si Era, ang sabi niya, hindi na pwede yun, Jambet. Ang layo ng India, magbabiyahe si Mina dito para pakasalan si Derek tapos bigla akong sisingit kasi bagsak na ako. Hindi ko natupad yung pangarap ko tsaka ako i-eksena sa kanila. Mali yun, Jambet. Hindi mali yun, Ate Era. Ito, sagutin mo. Mahal mo ba si ninong ko? Magsabi ka ng totoo. Alam naman niya, Jambet, na siya din yung una kong minahal since high school kami kaso magkaiba ang gusto namin sa buhay. Ako gusto kong yumaman. Gusto ko ng sosyal ako. Ayoko dito sa baryo. Siya naman gustong-gusto niya dito. Hindi niya maiwan-iwan ang simpleng buhay dito. Siya hanggang ngayon, napapanindigan niya yung gusto niya. Ako, nandito ako kasi bumagsak ako. I'm a failure, Jambet. At kung papatulan ko lang ang ninong mo ngayon kasi bagsak na ako, di ba? Ang pangit naman tingnan nun. Hindi, Ate Era. Para sa akin dapat magkatuluyan kayo ni Ninong kasi mahal mo siya noon pa. At Ninong, ikaw ba? Sagutin mo rin ako ng totoo, ha? Gusto mo ba si Ate Era? Sa pagkakataong yun, Kuya Bono, na tinanong ako ni Jambet kung gusto ko pa si Era ay hindi ko siya pinansin. Kay Era ko diniretso ang tanong ko. 33 na ako, Era. At gusto ko na talaga magkapamilya. Alam ng Diyos, ikaw pa rin ang gusto ko. Pero hindi pa rin ako magbabago sa buhay na gusto ko. Dito pa rin ako sa baryo at ikaw, hindi ko tanggap yung sinabi mong bumagsak ka na. Failure ka. Maganda ka, matalino. May tinapos, may masteral degree. Pwede kang magsimula ulit kung gusto mo. At mabuhay pa rin sosyal gaya noon. Makakalipad ka pa rin kung gusto mo. Total bata ka pa. Derek, yung pagkamatay ng lola ko ay isang malaking leksyon sa akin. Ang dami nilang pera. Pero hindi na isalba ang buhay niya kahit gastusin pa nilang lahat ng kayamanan nila. Ayoko na rin mabuhay dahil lang sa pera, Derek. Nung sinabi kong bumagsak na ako, failure ako, yun ay dahil mali ang paniniwala ko na ang magpapaligaya pala sa akin ay karangyaan at pera. Hindi ka nawala sa isip at puso ko, Derek, kahit ng mga panahong nagpapakasasa ako sa magandang buhay ko sa UK. Nasa sulok ka lagi ng puso ko kahit may kasama akong iba. Pero hindi ko sinasabi ito ngayon dahil gusto kong pigilan yung pagpapakasal mo sa iba. Kaya kita pinapunta dito ngayon ay para lang maisara na natin yung tungkol sa ating dalawa. Magkaroon ng closure. Para mas magaan sa dibdib mong makapagsimula kasama si Mina. Ako babalik lang ako ng Maynila. Magsisimula ulit pero hindi na ako kagaya ng dati na mababaw ang pananaw sa buhay at pera lang ang mahalaga. Ang pagkawala ni Lola ang nagturo sa akin para piliing maging masaya sa mga simpleng bagay dahil ang pera hindi mo maisasama sa pag-alis mo. At hindi ka talaga nito maisasalba. Bukas ng madaling araw, uuwi na ako ng Gapan, then babalik na ako sa Maynila. Pero magchat-chat kami lagi ni Jambet at sa kanya kung malalaman kung kailan ang kasal niyo ni Mina. Darating ako, may imbitasyon man ako o wala. Era, dati kahit sobra kitang mahal, hindi ako nakapasok sa buhay mo dahil hindi tayo pareho ng gusto at paniniwala. Ngayong nagbago ng pananaw mo, sa tingin mo, pakakawalan pa kita.
Ikaw lang ang naging pangarap ko. Nag-iisang pangarap ko. At abot kamay ko na ang pangarap na to. Palalagpasin ko pa ba? Jambet, pakakawalan pa ba natin ang babaeng to? Hindi na, Ninong ah. Kidnapin na natin. Iuwi na natin sa bahay mo. Dumating pa rin si Mina, Kuya Bono, pero that time ay kapiling ko na si Era dito sa bahay ko. Hindi namin siya naiuwi nung gabing yon kasi hindi kami umalis ng kubo. Magdamag kami doon. Doon na kami sinikatan ng araw. Si Jambet, kinuhanan lang ni Era ng unan at kumot at kulambo. At kami ni Era, magdamag kami nag-uusap. Nagkukwentuhan. Nagyakapan, naghalikan at nung mapatay ang ilaw, nagkaanuhan na rin doon na mismo. That night was the most memorable night of my life. The night when I finally fulfilled my dream in life. Ang makapasok sa buhay ni Era. Nung matapos kaming magtalik sa kubo, muli namin sinindi ang ilaw. Nagtimpla ulit ng kape si Era at nagpatuloy kami sa aming kwentuhan. Napakarami naming kwentuhan. Parang naipon lahat talaga ng gusto niyang sabihin sa akin mula pa noong high school kami. Noong magtilao ka ng mga manok, tinanong ako ni Era, "Paano kapag nabuntis ako, Derek?" "Sana kambal." Ito ang sagot ko. Saglit siyang nanahimik. Humigop ng kape at saka tumingin ng diretso sa akin. At ang sabi, "Derek, okay na ako sa simpleng buhay. Pero pag nagkaanak tayo, ayokong simple lang ang mga anak ko." Sa hotel sa bayan nagstay si Mina. Naglibot kami around Cagayan Valley pero kasama lagi itong dalawa, sina Era at Jambet. Nag-overnight din kami sa Angib Beach sa Santa Ana, Cagayan, wish come true para kay Big Boy, at nag-enjoy naman talaga kami sa beach. Ang Arunachal Pradesh kasi na probinsya ni Mina ay landlocked province at wala silang dagat doon. 5 days lang si Mina dito at sinikap naming maging hospitable and friendly sa kanya. Kahit medyo awkward kay Era ay sinikap niyang maging komportable si Mina during her stay. Simple lang din ang naging kasal namin ni Era noong September 8, 2024. Yung typical na barrio style wedding. Dumating sina Mama at Ate Riza at nagkasundo sila na bigyan kami ng isang malaking regalo. Ang tanong nila sa amin ni Era noon ay, house and lot sa Tuguegarao City o 5-hectare land dito sa baryo? Noon ko masusubukan si Era. Pero ang sabi niya, "Mahal, ikaw nilang pumili." "Sure ka?" "Oo naman. Asawa mo ako. At nangako ako sa Diyos na susuportahan kita sa lahat ng gusto mo." Well, alam niyo na siguro kung anong pinili ko. And there, nakasal nga kami at nagsama na bilang mag-asawa. Pero it doesn't end there. Noong kunin ni Ate Mabet si Nanay Ilang, nanay ni Roberto, lola ni Jambet, at dinala sa Batangas,
Pinakausapan ako ni Nanay Ilang at Roberto na kupkupin ko muna si Big Boy habang hindi pa natatapos ang school year. After school year, kukunin din ni Roberto ang bata. Pero nung dumating si Roberto, ayaw sumama ni Big Boy at nagmakaawa sa amin ni Era na dito na lang siya. Dito sa aming tahanan ay si Era ang boss sa tuwing MWFS ay may batas siya dito. English only. English speaking kami buong araw hanggang gabi. Ang magsasalita ng Tagalog or other dialects, ang magiging tagahugas ng pinggan at tagawalis sa bakuran, TTHS o Tuesday, Thursday at Saturday. Kaya naman kami ni Jambet ay nauobligang mag-English speaking kahit na Carabao English tuwing MWFS. Kaya lang, hindi namin perfect. Nayakap na ni Era ang simpleng buhay. Hindi na nga niya gustong magtrabaho sa opisina. Hindi lang dahil sa buntis na siya, kundi masaya na rin talaga siya dito. Marami na rin siya mga kaibigang nanay dito at madalas ay nakikipagbabara na rin siya ng kwentuhan sa tindahan ni Aling Immang na tambayan ng mga nanay na mahilig sa kwentuhan. Pero napapagod din siyempre siya sa dami ng trabahong bahay at hindi niya kasi kami maobliga ni Jambet na gumawa kaya naisipan niyang gumawa ng batas na English only on MWFS. So far, masaya kami Kuya Bonong. I'm still living that dream na nagsimula kong itahan sa puso ko nung high school ako. Kaya lang kaya ko nasabi kanina na baka hindi mo basahin itong kwento ko kasi sumira na naman ako sa pangako ko dun sa last part ng kwento ko. Pero sana maunawaan nyo kasi ayaw ni Era na ma-expose ang totoong identity namin sa social media. Kaya ang sabi niya, huwag na lang ipabasa kung kailangang mag-publish ng mga pictures namin. She trusted you anyway Kuya Bono na hindi ka kukuha ng mga pictures namin sa Facebook ko without my permission kaya bahala ka na boss kung anong desisyon mo. Tinapos ko pa rin ang kwentong ito para na lang sa'yo, Kuya Bono, para malaman mo lang na masaya na ako at natupad ng pangarap ko ang maging asawa si Era. Hanggang dito na lang and again, maraming salamat sa lahat. Ang baryotik mong kaibigan, alias Derek. Masakit man mga kaabang pero kung minsan ay talagang dadagukan tayo ng pagkakataon upang mapagtanto natin mga dapat nating mapagtanto. Ang pagiging social ay parang self-love lalo na't kung pilit. Yung hindi ka dati social pero gusto mong maging social, it's because you just love yourself. Ang naging dago kay Era ay parang yung aksidente at yung pagkawala ng kanyang lola. Lalo na siguro yung aksidente kung saan yung kanyang almost perfect na katawan dati ay hindi na ganoon ka-perfect. So that's a lesson na parang nagbawas sa kanyang self-love at na-realize niya na walang saysay yung pagiging social. Hindi ba? At napaganda naman yung realization na mas sa part ko kasi, sa aking sariling pananaw, ang tunay na kayamanan ay yung mapagmahal na pamilya at mga tapat na kaibigan. One thing na parang ginagawa ni Era ngayon. So congratulations sa'yo, kaabang at kahugot na Derek sapagkat at long last ay napasayo ang pangarap mo at siya ay nagbabago na. Sana magtuloy-tuloy na yan. And I can't really thank you enough sapagkat 3 beses ka nang nag-effort. Kaya naman kung ano man yung pagkukulang o pagkakamali mo, ay hindi natin pwedeng idiin para hindi mabasa ang kwento mo. Besides, maraming nag-aabang nito. Leksyon na lang siguro, kahugot at kaabang na Derek, ay huwag magsalita ng patapos. Natatandaan ko yung promise mo sa part 2 at okay, kalimutan na lang natin yon.
Pero maging leksyon sana sa iyo na huwag magsalita ng patapos lalo na't ngayon ay hindi na lang ikaw ang nagdesisyon para sa sarili mo. Meron ka ng asawa at meron ka pang big boy na parang medyo may pagka, you know, nakikiagaw sa karapatang magdesisyon, which is good thing sapagkat base sa kwento mo ay nakakatuwa siya at meron talaga siyang pinagkukuhanan ng may saysay na punto. Congratulations, you've got the best two people in your life right now. And congratulations in advance doon sa paparating ninyong baby. Again, ang aking paumanhin at pag-sorry sa misis mong si Era, hindi ako makikipag-argumento. I don't do that, lalo na sa mga story senders ko. Hindi ako ano ba yung tawag niya dati? Argument, hindi ganon. Nasabi ko lang kasi na yung host ninyo sa inyong kasal ay sikat sa social media. Mas marami nga siyang followers kesa followers ko eh. Pinost niya yung kasal nyo. Nakita kayong dalawa doon. So, na-expose na rin kayo sa social media, hindi ba? Pero again, hindi ako makikipag-quarrel o it's your right. Actually, lahat ng story senders ay obligadong magpadala ng kanilang pictures pero nasa inyo yung decision na huwag i-publish, ipakita. Yun ay isa lang sa mga panuntunan natin dito na kailangang alam ko ang inyong Facebook at alam ko ang mga itsura nyo kaya naghihingi ako ng mga pictures nyo. For my eyes only kung yun ang gusto nyo. Kung gusto nyo namang i-publish, edi ilagay natin sa last part ng kwento. Again, I'm sorry, it's just a misunderstanding, okay? And again, maraming salamat and I wish you the best. Kaabang na Derek. Again, sabi mo, last part na to kasi nga ayaw na ni Era, di ba? So, we consider it. And your stories will stay sa ating mga channels. Derek, again, maraming salamat sa iyo. You deserve the best in life, lalo na simple lang yung pananaw mo. Madali lang makakuha ng best kasi kung simple ka lang. And I really respect you for that. Kahugot na, Derek. Again, thank you so much. I can't really thank you enough. At ngayon sa ating mga shoutout. Maricel Tamayo Vicera, wow, part 3 na. Sana naman hindi na mga shoutout na lang basahin natin, ha? Shoutout po from Lohas Park, Hong Kong mula kay Jen Baruga Magulad ng Hong Kong. Pokwang Pascual Tejada, maraming salamat sa iyo. Diyan sa Reyna Mercedes Isabela. At Lani Balinan, Ligutan Bakay, shoutout to you. Iling Tumbali Kabagwan, shout out sa inyo. Ito lang daw ang libangan niya habang nagwo-work. Maraming salamat, Iling. And Aldrin Montero, shout ko yung Bono, pati na din pinsan ko na si Mark Jacob M. Vargas. Salamat sa new upload. Maraming salamat, Aldrin. Sel Yang, shout ko yung Bono, always listener here in Taiwan from Santa Teresita, Cagayan. Shout out po, salamat again, Daisy Almazan, Angela Pahila Ligayo, always backers here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Kuya, pa shoutout. Salamat ng marami, kuya. Di man ako maboring nito kasi may bago na naman. Thank you, Angela. Ian Osho de Guzman. Pa-shout ko one from Ian Osho de Guzman of Mariveles, Bataan, Santiago City. Your avid listener since 2002. Pwede naman pala may ilang parts, sana matapos ko na rin ang story ko. We're waiting, Ian. Emma Cardena, shout out to you. At ito hindi ko mabasa ang pangalan. Anyway, sabi niya, shout out Kuya Bono, Melowin po from Bagao, listening here in Hong Kong. I love you and I miss you so much, lakay ko. Michael, anak kong si Aikel. God bless mo, power to you program. Thank you. Glor Sayan, hello Kuya Bono. Talagang inaabahan ko part 3 ni Kahugot Derek. Shout out Kuya Go from your avid listener here in Lubuagan, Kalinga. Thank you, Gio. Ay, Glo pala. Glo Sayan. Ella Reyes Corcuera, shout out Kuya Bono kay Moises de la Cruz ng Korea yata ito. Edwin Hinova Beria, thank you sa panibagong kwento, Kahugot. Mula po sa Iloilo. Maraming salamat, Edwin Hinova Beria.
Jem Edrada Nancheta, pa-shout out. Always listening here in Singapore from Minagbag, Quezon, Isabela. And Cheryl Kusipag Bangayan Pasino, shout out to you. Christian Domingo, always the bangers here in South Korea. Salamat, Christian. At mula naman kay Jaime Gabayan Ruiz II, shout out from Solano, Nueva Vizcaya, Giaman. Winard C. Hudana, Kuya Bono, shout out sa Hudana family of Kalawigan family from North Cotabato na always nakaabang sa bagong upload. Shout out po again, Hudana family at Kalawigan family ng North Cotabato. Melanie Granel Simangan, nakaka-excite naman pakinggan. Shout out Kuya Bono, thank you and stay safe sa lahat. Listening here in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Thanks a lot, Mel. Christy Balawang, shout out to you. Lynn Antonio Tolosa, salamat may mapapakinggan na naman ang mga katulad kong laging nag-aabang. Shout out sa iyo, Lynn Antonio Tolosa. Elaine Pera Garlejo, shout out to Bono. Emily Perez, always a bangers and listener mo all the way here in Taoyuan, Taiwan. Pa-shout na rin po ang bagong tagapakinig at bangers na si Ate Fatima. Naka-work ko na ayaw ko po siya makinig sa mga kwento mo, Kuya Bono. More upload po. Maraming salamat, Elaine Pera Garlejo. At Darl Angel, shout out to you. Kyrie Peel Mac, Rowena Supnet Labuguin. Hindi niya anak ni... Ito nga pala, merong dalawang pinahabol ng kahugot nating si Derek. Kasi napansin niyo, sabi niya iniksahan lang niya yung kanyang kwento. Meron siyang dalawang pinahabol na facts na nakaligtaan niya. Totoo pala na si Big Boy, si Jambet ay hindi anak ni Roberto. Okay? Pero hindi nilang niya in-include. Pero gusto niya, wala daw big deal kung ma-include sa kwento yung bagay na yun. Kasi okay naman si Roberto tungkol sa bagay na yun, na yung kanyang misis ay merong anak sa una. At yun nga si Jambet. Okay? Ano ba yung isa? Baka maalala ko ulit yung isa pa. Daisy, shout out kay Bono. Shout out to you, Daisy. Michelle Dugayan, I can't wait. And Zoyong, shout out to you. Sandra Almohera Ilarde, sa wakas may part 3 na. Jerome Umba, sa lahat ng kwento, ito ang pinakaabangan ko, part 3 ni Mr. Derek. Sana magkatuluyan sila. Siya ng kanyang childhood sweetheart, siguro yon. And Rose M. Balbuena, nice kay Bono, may bago na naman. Shout out mo kami ni Bakit Ko Addict To'y Love Story Yo, Mary Rose Obelio from Kawayan City, Isabela. Thanks a lot, Rose M. Balboa, sorry. Melanie Castro, thank you so much. May bagong papakinggan. Shout out to Bono. Always listening here in Montalban, Rizal. Thank you, Melanie. Ann, shout out to you. Iyang Yang, hello kay Bono. Wow, may bagong kwento na naman. Abangan ko po ito. Shout out naman po from San Agustin, Isabela. God bless you too and your family. Iyang Yang. Excited ako marinig ang last part ni Derek. Sabi niya, hindi ko mabasa yon. Maynard Castro, shout out kay Bono from Montalban, Rizal. Matagal kong inaabangan yan kasi isa rin akong baryotic. Agpapadat ay latan Maynard Castro. Jomar Tolentino, Parba, excited much sa part 3 ni Kuya Derek. Pa-shout out from Lasam, Cagayan. Lenny Tumakder, Kalimag Marayag, shout out to you. And Valdez Amelia Agkawili, ang galing naman. May part 3 na palang kwento ni Derek. Shout out Kuya Bono. Solid the bangers na ako. Simulan, nalaman ko ang programa mong ito. Sa lahat ng nakasubscribe talaga ako. Yung kwento ni Baby, napakinggan ko na din. Kilala ko siya, batch ko siya. Tapos, ninang din ako ng anak niyang panganay, kuya. Sana magpadala ulit siya ng part 2 sa kwento niya. Si Baby ba yung taga Tumawini? Tumawini ba o San Pablo? Basta dyan sa part na yan. Na police, di ba? Pati yung mister niya police. Tama ba ako? Anyway, low-key, ito ang inaabahan ko, Kuya Bono. Salamat. Rosie, shout out to you. Pineda, Anna Marie, shout out to you. Mali, shout out to you. Joby Buya, nakalagay naman sa kaabang-abang kuya. Nakalagay naman na sa kaabang kuya. Yes. Antonio Ferbendiza, kuya, nagbayag ko abangan part 3 na ato yan. Sabi ni Antonio Ferbendiza. John Suarez Galasinao, shoutout to you. Ay, naubos natin. Panghuli na, si Weng Bainado Bermejo.
Kuya, i-upload mo na. Na-intriga ako sino nakatuluyan niya. Ayan na. Sana kontento kayo sa part 3 ni Derek. Ako, personally, kontento ako kasi nagandahan talaga ako dun sa kwento. Pinakagusto ko yung realization na, you know what? If you're not born social, you have no right to be social kahit dumami pa ang pera mo kasi yung pinanggalingan mo, nandun pa rin. Okay? So, your history, nandun lang. Okay? So, baka hihilaan ka pa ng pagkakataon na bumalik ulit which happened kay Era. Okay, sana tuloy-tuloy na yan. Maganda yung simpleng buhay basta't maraming nagmamahal na pamilya at mga kaibigan. Sana yan ang leksyon na yakapin nating lahat mga kaabang. So maraming salamat muli. Stay healthy kaabang, stay safe, and God bless us all.